At narito po makibalita tayo, ano bang aasahan po natin sa finale? Ibig sabihin pinakahuling hearing ng House Justice Committee sa araw po ng Miyerkules, April 29. Nasa linya po natin via Zoom ang kinatawan ng Bicol Saro Party List Chairman ng House Committee on Public Accounts at aktibong miyembro ng House Justice Committee, Representative Terry Ridon. Kong Terry, magandang umaga. Magandang umaga. Maraming salamat po sa pag-imbita. Magandang umaga, Kong Terry. Finale sa Wednesday, April 29. Ano po ang asahan natin, Kong Terry? Well, ang tatlo yung mayor na asahan po sa araw po na yan. Una, pagpapasya kung bubuksan yung box. Dapat natapos na ho yan nung nakarang Miyerkules, pero inusog lang ho namin para mapag-isipan pa ho ng husto kung yung box po ng BIR ay bubuksan o hindi. No? Yun yung una. Pangalawa, isasalang po yung NBI director. Sabi niya, meron daw po siya nakalap na dagdag na impormasyon doon po sa pagbabanta ng pangalawang Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos. At pangatlo, magkakaroon na po ng botohan on probable cause. Doon po sa hapon po ng araw po na yun. Ayun. So yung, teka muna, bago sa botohan natin na Kong Terry, una, ang sabi nga ni Congresswoman Jerville Luistro na siyang chairman ng Justice Committee, ang tututukan lang at para wala masyadong bisita, puro mga taga-NBI, of course, pangunahan, NBI Director Melvin Matibag. Halimbawa, ang sabi ho kasi dito, meron na silang sinusundan na lead doon sa mga ginawang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa seguridad buhay ng Pangulo, unang ginang at ni former House Speaker Martin Romualdez. Halimbawa, merong mag-manifest ng halimbawa ay executive session dahil syempre sasabihin baka it will concern our security, national security, etc. Ito po ba ay pwedeng payagan o ano ang magiging decision po dito ng komite, Attorney Redon? Pwede yung pag-aralan yan kung mag-executive session. Pero maganda rin ho talaga na maipahayag sa buong bayan kung totoo ba o hindi. No? Yung pong pagkakaroon ng detalye dito po sa pagbabanta laban po sa Pangulo ng atin pong pangalang Pangulo. Dahil, anyway, malinaw naman sa bayan yung yung pong video na ginawa pong pagbabanta. So tingin ko, yung pong detalye nito pong pagbabanta, dapat openly, transparently, maipahayag din po sa atin pong mga kababayan. Pero meron nun siyang kinaharap ng kaso, hindi ba yung ilan pong mga isinampang kaso laban sa pangalawang Pangulo tungkol sa ginawa niyang pagbabanta noon. Kabilang dyan, ano ba yung mga kasong isinampa sa kanya, Congressman Terry? Bakit ang tagal nung usad? Kasi di ba isinagawa ito 2025? Kung hindi ako nagkakamali. Pero wala pa rin hanggang ngayon na desisyon tungkol sa kasong yon. Well, syempre, hindi din naman siguro ganun kabilis at kadali, no? Yung pong pagkalap ng dagdag pong ebidensya. Ang pinakamaganda ho talaga, ang tabayanan ho natin yung pagkakasalang ni Director Matibag. Kasi baka siya ho yung pwede makasagot, no? Kung meron ho bang updates dun sa mga na-i-file po ng mga kaso, no? At ano pa yung mga dagdag pong ebidensya na inaantay po natin. Ang totoo naman ho, even without the additional evidence on the threat, sa totoo lang, the video will speak for itself. No? Kasi nakita naman natin doon, merong aktual na pagbabanta laban sa laban sa Pangulo, ng pangalawang Pangulo, at ang sabi pa niya nga doon, no joke. Oo. Diba? Ang sabi ni Director Matibag sa kanyang press con ay hindi daw ito spur of the moment. Ibig sabihin hindi daw ito kumbaga ay nasabi lang at walang intensyon, kundi base sa sinusubukan nila lead na kanilang sinusundan, talagang planado o intentional. Ayun na nga ho. Yun ang, I think, yun ang pinaka magiging new update, no? New evidence. Pagka ho na ipahayag po ng ating pong NBI Director, ito pong detalye po na ito. Yung box na bubuksan sa Miyerkules, ano po ba ang kumbagay bigat nito
doon sa kaso o reklamo sa impeachment against the Vice President. Ito po ay naglalaman ng mga income tax returns ng pangalawang Pangulo, hindi po ba? Tama po ito, no? Ibig sabihin, makakadagdag po ito doon sa ebidensya na hindi ho talaga kaya i-sustain ng mag-asawang Duterte Carpio. Yung pong amount, total transactions, inflows at outflows nito pong mga inilabas po, no, ng AMLC, no? Yun po yung layunin na maipakita, no, na bukod sa 88 million in net worth. At ito na nga, may nagsabi sa akin kung ano ho yung income net of taxes mula dun sa ITRs po na yun. Dito pong mag-asawang Duterte Carpio, 73 million lang ho eh. Yung po pinag-uusapan ho natin na income net of taxes nila. So, ibig sabihin po, by any lens, no, yung lens ng income, which is 73 million, at by lens of net worth, yung pong 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion po in net inflows. Ibig sabihin po na inflows, ito po yung pumasok sa mga accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, hindi ho talaga ubra yun, given ko ano lang ho ba yung mga pinagkakakitaan po ng mag-asawa bilang mga abogado, bilang taong gobyerno, at nagkakaroon ng mga palugi ng mga negosyo. Ito yung matagal mo nang sinasabi na gusto mong malinawan, no, Kong Terry, yung wealth gap ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Manasseh Carpio. Dahil kung titignan natin yung mga records at yung mga amounts na lumabas noong nakaraang hearing from COA and Anti-Money Laundering Council, talagang ang laki ng discrepancy. Dati akala ko natin ilang million lang, no? Ngayon, lumabas billion na po yung pinag-uusapan nating pagkakaiba. Hindi ba? So, ano ho talaga, very important din ho na idagdag ho natin yung ilang mga admissions po ng kampo po ng pangalawang Pangulo. Ang sabi nila, hindi daw ho false, no? Yung pong mga numero. Sina-challenge lang daw po nila yung pong accuracy nito pong mga binabanggit po sa report. Pero alam po ninyo, kailangan ho natin maglinaw kasi ang sinasabi ho nila doon sa total transaction volume, ano naman yan pag nagpasok ka ng 1 million, pag naglabas ka ng 1 million, 2 million yung bilang, no? Pero ang kailangan ho natin pag-usapan dito, hindi ho million ang pinag-uusapan billion po yung pinag-uusapan. So, ang pinag-uusapan natin dito, may pumasok na 4.4 billion, tapos may lumabas po na billion pa rin ho mula sa sistema. So, ang unang tanong ho dyan, given po yung level ng income nila, ba't ganyan kalaki? Yun yung una. Pangalawa, given yung 4.4 billion na pumasok, saan po galing yung 4.4 billion? Tapos panghuli, yung outflow, yung lumabas sa sistema, 1.5 billion, saan napunta yun? Di ba? Dapat naman pagka lumabas yung pera, may kinapuntahan ho yun. Di ba? Napunta sa mga pag-aari, napunta sa mga gastos, napunta sa mga negosyo. At panghuli, meron pong neto. I think yung neto po, mga 2 billion Ibig sabihin, naiwan ho doon sa sistema, naiwan sa mga accounts. Nasaan ho yun? Di ba? So, I think yan po yung mga tanong na kailangan sagutin at hindi ho yan maipapaliwanag lang. May paliwanag ho yung mga ibang abogado ng pangalawang Pangulong supporters niya, no? Yung tabo daw ng tubig, gano'n. Naglagay ka ng tubig, tapos linabas mo, may mga gano'n pa sila. Silang paliwanag, hindi ho yun obra. Ang pinag-uusapan natin dito, 4.4 billion na pumasok sa mga accounts po ng mag-asawa. Saan po galing yun? So, totoo, Kong Terry, naipresenta kasi yung mga records, mga transactions, COA, AMLAC. So, ang ine-expect nyo noon, dapat milyon lang pero nagulat ba kayo nung bilyones na yung kwenta dun sa nakalipas na hearing? Kasi kami nagulat sa laki pala nung amount na pinag-uusapan, umabot sa bilyon. Alam po niyo, gulat ho kami na nagulantang ho talaga kami. Lalo tikit halimbawa, yung pong 2009, ang pumasok po ang total transactions po ng 2009 ay 700 million. Samantalang ang net worth lang po ng pangalawang Pangulo po ng panahon na yon ay 18 million. Again, ang tanong ho doon, saan galing yung 700 million na gumalaw po sa kanya pong mga accounts? So,
Seryosong usapin ho talaga yun. And sa totoo lang po, kahit pag-usapan ho natin halimbawa, yung pong 2022, ang sabi kasi ng mga ibang supporters niya, hindi, dapat ang pinag-usapan lang natin dito, yung pong panahon na Vice President siya. siya po ay pangalawang pangulo. No? Pero alam po ninyo, kahit pag-usapan ho natin yung 2022, ang neto na lumabas no, doon po sa kanya pong accounts ng panahon po na yan, ay 40 million. So may hinahanap po tayo 40 million on top of yung po 70 million po na net worth. So ibig sabihin, kung 2022 yung pag-uusapan natin, ba't hindi nakalista yung 40 million? Doon po sa, I think, mga 70 million na po na net worth po ng pangalang Pangulo noong pong 2022. Kasi nagsisimula na rin magpa-interview ngayon sa tagal ng pananahimik si Attorney Michael Poa. Ang sabi niya, ang pinag-uusapan dapat natin yung kita lang nung siya ay Vice President at kaya daw lumobo ng ganon, umabot sa bilyones kasi ang term niya aggregated Kong Terry. Ano ba yung aggregated? Yan yung sinasabi. Pinagsama-sama. Yan yung sinasabi nila kasi na yung pong 1 million for example na pumasok plus yung 1 million na lumabas, 2 million ang bilang. Yan ang paliwanag nila. Pero ang paliwanag ho natin, tama ho yun sa isang bahagi, pero billion ho yung pinag-uusapan natin dito. At very specific ho yung pumasok at lumabas po na pera mula po sa accounts. Billion po yung pinag-usapan for po yung pumasok. So, ibig sabihin, meron ho tayong listahan, hindi lang po ng total. Meron ho tayong listahan nung pong pumasok at yung pong lumabas. So, hindi nila pwedeng ganong pasimplihin po yung bagay na, hindi, total lang naman yan. Hindi ba? Sobrang linaw ho nung inflow 4.4 billion. Kaya ang unang tanong, saan po galing yung pong 4.4 billion po na yun? Ito po ay yung usapin ng unexplained wealth ng Vice Presidente. So sa usapin pong ito, tingin mo ba bilang miyembro ng House Justice Committee, base sa mga transaksyon, records na nasuri po natin noong hearing na nakalipas, may probable cause? Tingin ko, sapat-sapat na, sobra-sobra pa. Ito po nga pagpapakita ng probable cause on unexplained wealth at magra-rise po sa betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. So, tingin ko, ano na ho yan, tapos na ho yung usapan dyan. So, tapos na yung usapan sa confidential funds misuse, tapos na yung usapan ho sa unexplained wealth, no? Tingin ko may probable cause doon po sa dalawang bagay po na yun. Yung pong pagbabanta na lang po sa Pangulo, yung pong susukatin po natin kung may probable cause po sa Miyerkules. Sa Miyerkules po yan, susukatin ng House Justice Committee. At dyan nga lang, Kong Terry, magbibigay lamang kami ng mga commercials kasi ang pag-uusapan ho natin, sakaling maitawid. Halimbawa, ano ba ang proseso pagdating sa Senado? Pero bago umabot ng Senado, ano ba ang magiging resolusyon o gagawin ng House Justice Committee? Aakit ba agad ito o pag-uusapan pa sa plenaryo? Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan, babalikan ko mamaya ang aking panauhin. Kinatawa ng Bicol Saro Party List, Chairman ng House Committee on Public Accounts at miyembro ng House Committee on Justice, Congressman Terry Ridon, sa pagpapatuloy po ng isyong pambayan na ang magsasalita naman ay ang NBI. So, sa darating po nga Miyerkules, no, inaasahan natin na magkakaroon na po ng pagboboto on probable cause. No? So, kung favorable po, positibo yung pong boto na yan, aakyat na ho tayo sa plenaryo. At ang inaasahan natin sa unang bahagi o gitnang bahagi po ng Mayo, ay magkakaroon na po ng botohan sa plenaryo. Kung maitatransmit ba o hindi sa Senado yung pong articles of impeachment. Ilan pong boto ng Justice Committee ang kailangan para sabihing aprobado yung committee report o yung mga natalakay natin sa hearing? Mayorya lang naman po ang boto ng pong mga miyembro ang kailangan. So I think around mga 21 votes 21 yung pong out, kailangan para dito. 21 out of how many members ng Justice Committee? 30? 39. 39. 39. So 21 ang kailangan natin, Kong Terry. Ngayon, kung ito po ay nagkaroon ng 21 votes out of 39, aakyat na po ito sa plenaryo o magsusumiti muna tayo ng committee report? Hindi, yung committee report, isusulat po ng komite, tapos yan po yung ipepresenta sa plenaryo. No? So, ang understanding ko, kalakip na po dyan yung draft
articles of impeachment, na yan po yung itatransmit sa Senado. Sa Senate, oo. At ito po ay pag-uusapan din, actually sabi nga ng Senate President Tito Sen, ay inabisuhan niya rin ang mga senador na maghanda na dahil mukhang inaasahan nilang aakyat itong impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang sabi po ay ang komposisyon ng Senado ang pag-uusapan ho dito. Confident ho ba ang Committee on Justice, mga miyembro, na ito po ay may pag-asa? Kasi ang sabi nga ho ay nailatag na lahat ng ebidensya, mabibigat at yung numero ay hindi tayo umaasang milyones lamang, umabot sa bilyon. Ito po ba tingin nyo, titignan ng mga miyembro ng Senate Impeachment Court o mananaig po dito yung kampihan? Yung gamitin ko na yung salita na yun. Alam po ninyo, yung pong 6.7 billion na pumasok, lumabas, gumalaw, no? Sa accounts po ng mag-asawa. Mabigat pong ebidensya ho talaga yun eh. Kasi I'm quite sure, lahat po ng ordinaryong mga Pilipino, kahit po yung mga may kaya o yung mga matataas po yung katungkulan sa kahit saan man ho, sa gobyerno man o sa pribadong sektor, kahit sila ho, parang malulula ho sila eh. Doon pa sa 6.7 billion na pinag-uusapan ho natin. Na parang kahit sila hindi ho nila ma-imagine sa sarili po nilang mga bank accounts, no? May ganyan pong pera na gumalaw sa kanila pong mga bangko, no? Kaya tingin ko doon pa lang ho, makukumbinsi na po yung mga senador na talaga hong may batayan. Ito pong impeachment po laban sa pangalawang Pangulo. Kong Terry, isa rin sa mga nababanggit na natanong na rin to sa mga miyembro ng Justice Committee sa iyo. Posible ba halimbawang option ang resignation ng pangalawang Pangulo at kung sakaling matuloy yan, papaano yung mga kaso na dininig ng Justice Committee na tingin mo nga ay hindi sisinungaling ang mga records at mga transactions? Papaano sakaling yun maging option? Siyempre, bahala naman po yung pangalang Pangulo, no? Kung ano ho yung maging pagtingin niya rito, kung siya po ay magbibitiw o siya po ay lalaban hanggang sa pinakadulo. No? Pero siyempre, may mga kasamahan din ho tayo. Ang pagtingin nila, even if the Vice President resigns, pwede pa rin ho magtuloy po yung mga proceedings kasi nga, kasama ho doon sa mga penalties yung pong perpetual disqualification from public office, no? So, yan po yung ilan sa mga pwedeng konsiderasyon kung magtutuloy ba o hindi pa. At whichever stage, no? Ito pong proceedings against the Vice President. So, we will wait for the committee's determination kung ano po ba ang talagang gagawin dyan o hindi. So linawin ko lang Kong Terry, no, kapag ito'y dininig halimbawa matuloy yung impeachment trial sa Senado as an impeachment court, nasa probisyon halimbawa na magiging desisyon o hatod sa kanya yung perpetual disqualification to hold any public office? Tama ho yun. Yung una, ang unang penalty, syempre, yung pong main penalty, yung pagkakatanggal sa pwesto. Pangalawa, yung pong perpetual disqualification from public office. Okay, so abangan ho natin ang pinale ng pagdinig ng House Committee on Justice dito sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Baka meron ho kayong mensahe sa atin po mga kababayan na I'm sure base ho sa mga resulta ng mga survey, sang-ayon po silang matuloy itong impeachment trial against the Vice President. Simple lang naman ho yung panawagan ho natin. Tunghayan lang po natin yung pong mga pagdinig, no? Ang mahalaga po na meron pong pakialam yung atin pong mga kababayan dito po sa nagaganap pong mga proseso na pinagdadaanan po ng Kongreso laban sa pangalawang Pangulo. Maraming salamat, Kong Terry. Magandang umaga po sa inyo at salamat sa oras. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro ng House Justice Committee Chairman, House Committee on Public Accounts, Congressman Terry Ridon.